So, magpapagawa na ba kayo ng bahay? Kano bang magpagawa ng bahay sa panahon ngayon? And sinong contractor yung okay, kunin, no? Ano yung mga dapat i-consider and paano mamili ng contractor na gawa ng dream house ninyo? So sa video ito, share namin sa inyo yung 10 key considerations namin sa pagpili ng contractor. And sa huli, papakita namin kung magkano yung na-survey naming construction rates noong 4th quarter 2022 para magka-idea kayo, no? So, kayo ay muli nanonood sa Good Life TV as we count one's blessings. So yun na nga, blessing makapagpagawa ng bahay, no? Or at least yung magkaroon ng sariling bahay, kesyo binili niyo yan, nagawa na, or ipapatayo niyo pa lang. Pangarap ng maraming Pilipino ang magkaroon ng sariling bahay. So kung nasa market kayo magpagawa ng bahay, ito yung mga pwede ninyong i-consider sa pagpili ng contractor o yung mismong gagawa ng bahay ninyo. Siguro sa next video, mas madidiscuss natin in detail naman yung pros and cons, kung bibili ka ba ng gawa ng bahay or ikaw mismo yung magpapagawa. Pero as we go along the 10 considerations na naging factor namin sa pagpili ng contractor, mahagip din natin kahit paano yung ibang mga pros and cons, no? Kung contractor yung kukunin ninyo. So simulan natin. Una, one-stop shop ba yung kukunin ninyo or magkahiwalay pang architect and engineer? Ngayon kung may kilala naman kayong architect at engineer or may mga malapit sa inyo, mga friends, family friends, why not, no? I suggest i-consider nyo yun. Pero sana ang minimum requirement is magkakasundo sila kahit they are from different companies or different sides, no? Hindi parang yung sa movie ni Popoy and Basha na yung design ng architect hindi sinusunod ng engineer. Pero kami, since bago kami dito sa area na ito, mas pinili namin yung one-stop shop na. So mayroong mga companies na i-discuss ko later, sila na rin yung nagde-design and sila na rin yung gagawa. Anyway, napaka-flexible din naman ng mga contractors na yun in terms of paano i-design yung bahay according to your desires. Kalawa is budget. So more or less may idea na dapat kayo kung anong budget niyo total and on a per square meter basis, no? Kasi yung contractors usually per square meter yung estimated cost nila. Tapos iba pa yan, nag-iiba-iba pa yan depende sa klase ng finish. Yung iba may tinatawag na semi-elegant, elegant or premium, or iba pang tawag ng ibang contractors, but more or less gaano ka detalyado and anong materials yung gagamitin sa pang-finish. Kesyo, pintura ba, tiles, paint, laminate, etc. Lalong-lalo na in the past years, no, in terms of budget, malaki yung minahal ng materials. Kaya ngayon ipapakita kong rates as of 4th quarter 2022. I suggest dagdagan nyo ng konti pa for inflation kasi marami dyan malamang nagtaas na ng presyo. In general, sa observation namin, mas malaki yung mga gastos mo in total kung mapapagawa ka ng bahay. Pero masusunod yung gusto mong design. Pero if susukatin mo naman per square meter, sa pansin namin, parang mas mapamamahal pa kung bumili ka ng gawa na kasi doon may patong na yung nagbenta ng bahay. And usually, mas maliit yung sizes nila. Pangatlo, saan ba located yung contractor na napupusuan mo? Usually, sila yung mag-aayos ng building permits sa barangay, sa LGU. So, malaking bagay kung familiar na sila dun sa area na yun. Mas mabilis yung proseso. And it goes without saying, nakilala na nila yung, alam niyo na, kung sino man yung mga dapat kilalanin doon para mas maging madulas yung proseso. I mean, mas mabilis yung processing ng building permit. Factor din sa location is kung malayo yung contractor na napili ninyo, gaano sila kadalas mapupuntahan yung construction site ninyo para ma-check yung progress, no? And then, since sila yung mag-hire ng construction workers, ang titira yung mga yun, mag-uuwian ba sila, mag-rent, etc. Kasi yung cost na yun ng contractor is more or less ipapasa sa inyo. Last is, saan nila isa-source yung construction material since ibibiyahe pa nila yun. Yung pang-apat na consideration namin is dapat PCAB license siya, no? So yung PCAB is siya yung nagbibigay ng license sa mga contractors, no? So, isa sa mga key consideration namin dahil newbie nga kami is dapat PCAB license sila. Nag-abala yung contractor magpalista sa PCAB. Kasi may mga na-encounter kami na mura nga sila pero hindi sila PCAB licensed. Sa feeling namin, mas mahirap mag-abol sa hindi lisensyado ng PCAB. At least kung yung
contractor is licensed ni PCAB, may something to lose sila, no? Kung di nila aayusin yung trabaho nila doon sa papagawang bahay. Panglima is gano'ng katagal yung structural warranty. So usually nakikita namin is 10 to 15 years yung warranty sa structure. So kung mas maiksi doon yung warranty yung binibigay nila, for us it's minus points, no? Pang-anim is yung track record and yung mga na-finish na silang work. Yung ibang contractor, pumapayag silang mag-ocular kayo sa mga natapos na nilang project and yung ongoing pa. Yung iba pang napuntahan namin may nakatira na. So for us, if happy yung past customers nila to the point na papayag silang bisitahin yung bahay nila, then it's a good sign. Tsaka ilan na ba? Ilan na yung natapos nila? Marami na ba? Yung finish works ba nila is aligned sa budget niyo and sa level of finish na gusto niyo? Kasi doon makikita kung anong expertise and ano yung common projects na ginagawa nila. Kung yung kayo ba yung market ng house na ginagawa nila. So para rin yun sa kotse na ideally na test drive ninyo, sa bahay ideally makita ninyo yung finished works nila and anong klaseng finish yun, kesyo basic, elegant, high-end, etc. Para makadecide kayo kung ganong level of finish ninyong gusto ninyo. Pang-pito is progress billing and inclusion sa contract price, no? Majority ng contractors is progress billing, so as you finish the project, in terms of progress, doon ka magbabayad. Pero kailangan nyo yung i-check kung magkano yung need nyo ipauna as down payment, kasi kailangan nyo yun, especially kung magbabank financing kayo. Yung ibang contractor, usually 20% to 40% yung hinihingi nila upfront bago pa mag-start ang lahat. So mag-aabono muna kayo kasi ang bank usually mag-release lang yan ng loan kapag 30% complete na yung project. And then in terms of other inclusions, may ibang contractor na yung design ng architect is kasama na sa bayad. Iba naman, that's on top of the contract price, no? So merong contractor na pag kinuha mo sila, libre na yung design, ibabawas na nila. Meron namang contractor na kahit sila na yung gagawa ng bahay, may bayad pa rin yung design on top. Majority of contractors with experience is sila na rin yung mag-ayos ng permits, no? Kasi meron naman iba, although rare lang yun, ikaw pa yung maglalakad ng permit, so kailangan pa mag-leave, maabala ka pa, tapos pupunta mo sa LG, makangapa ka pa kung anong requirements yung kailangan. And then some contractors kasama na sa package yung perimeter fence, gates, cabinets, pati yung fixtures ng bahay. Sa iba naman, it's owner supplied, so dapat clear yun sa inyo. Pangulo is yung demonstrated knowledge and interest nila dun sa project mo. Yung iba kasi pag nag-inquire ka, hindi ka nila papansinin. So baka busy sila sa dami ng customers. Kung ganun, baka busy rin sila for you kapag gumagawa ka na ng bahay. Iba naman, super excited na gusto ka kaagad i-meet and magpa-ocular. Ito medyo red flag din sa amin to kasi parang baka wala silang customer, ikaw lang yung nagkabalang mag-inquire. Kaya parang masyado silang ganado. So ayaw din namin yung super sikat na kasi usually sila yung mas mahal. Since sikat na nga sila, may marketing expense, nagbabayad ng endorsers, etc. So for us, doon lang kami sa mid-tier. So sakto lang, hindi super sikat, hindi super busy, and hindi rin super excited. During client meeting, made-demonstrate nilang alam nila yung sinasabi nila kahit na ikaw mismo is baguhan. And then they'll bother to teach you kung ano nga ba yung proseso sa pagpapagawa ng bahay. Hindi yung parang sales lang yung habol nila, no? Or lahat ng gusto mo sabihin nila mahirap, ganyan. Pang-siyam is related dun sa una kong sinabi on interest and knowledge is yung team and company structure. If yung company na is masyadong malaki, marami na silang overhead cost, marami silang manpower, may marketing, may endorsers, may office space. So yung mga yun, napapasok yun sa customer syempre. Ang upside dun is marami silang tao na pwedeng tumutok sa construction site mo, i-assign nila like a junior architect or engineer na baka pwedeng tumao doon sa site mo daily or at least more than once a week. Ngayon naman kung maliit lang yung company, sole prop or small team, yung assigned engineer sa inyo is baka madalang makapunta sa site ninyo. So majority of the time yung foreman yung palaging nandun to make the calls. Pero if available naman kayo to check on the project or there's someone from your family na pwedeng tumutok at magbantay sa construction, much better kasi everyday they make decisions
whether it's according to the plan or not, kailangan yung bantayan. Yung last is dapat flexible sila, no? Sa design, usually they'll quote, let's say, 30,000 per square meters. Average lang yun ng mga past works nila. So, kunyari gumawa sila ng 200 square, inabot siya ng more or less 6 million. Pero it doesn't mean na bawat sulok is 30,000 yung worth, no? Nag-average siya. Merong mas mahal dun, merong mas mababa. So, may mga contractors na flexible, na pwedeng premium yung mga bahagi ng bahay na gusto yung premium, like master's bedroom, CR, dining, ganyan. And then, papayag silang basic na lang yung parking or dirty kitchen. So, yung mga ganong space, dun kayo makatipid para ma-reallocate nyo yung cost sa mga ibang part ng bahay na priority ninyo. So, mix and match yung nangyayari. Sa design process, ideally, open sila sa pabagong isip ni client, lalo na kung first time nyo gagawin to. No? So, the design phase is really a process. So, it's an evolving. Siyempre, kung may makita kang gusto mo, pwede mong incorporate ideally. Siyempre, may deadline din yun kasi otherwise, hindi kayo matatapos sa design. Expected na mas updated sila sa mga trends ng house construction and design. Pero in the end, tandaan nyo, bahay nyo yung pinapagawa. So, yung mga peg na isisend mo, yung mga wants mo, dapat ma-consider nila and ma-incorporate nila dun sa plan. So, those are the 10 things. So, as promised, ito yung survey naming rates sa mga contractor na nakita namin sa Facebook, no? So, marami kaming pinanong. Again, these are their replies, no? When we were inquiring as of 4th quarter 2022. So, ang usual na tanong namin is how much yung design and how much papatak yung cost nila per square meter. Tapos, nagtatanong din kami kung magkano yung payment arrangement or structure nila. So, yan. Pili na lang kayo dyan. Yung iba dito din yung mga sikat, no? So, di ko na papangalanan, but isa dito is pinili namin eventually para maging partner namin sa paggawa ng aming dream house, no? This is just a guide para ma-compare ninyo and at least magkaroon kayo ng starting point kung sino yung mga gusto ninyong kausapin na gagawa ng bahay ninyo. Disclaimer lang, end of 2022 pa ito ha. So baka need nyo mag-add ng 10% or more to adjust for the 2023 and 2024 prices. Ito para mag-idea lang kayo in case need nyo ng names nakakausapin. So yun guys, sana malaki yung itulong nitong video na ito. May nakalimutan pa kami. Kayo, ano pa po yung mga nasa isip ninyong considerations sa pagpapagawa ng inyong dream house at pagpili ng contractor? Ready na ba kayong magpagawa? Let us know sa comment section. And then if you found this video helpful, I hope you can like our video and share it to your friends na in the market for house construction. And finally, please don't forget to subscribe sa aming YouTube channel na Good Life TV as we count one's blessings. Maraming salamat mga ka-Good Life and good luck sa inyong house construction. Thank you.